The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay, pag-usapan po natin yung reason for the season ng Pasko. Kasi nga po, naging sobrang materialism, sobrang secular na minsan ng Pasko. Mas kilala pa ng bata si Santa Claus kaysa kay Kristo. Iba-iba pong tema ng Pasko pinag-uusapan natin. Ngayon po ay humility. Alam mo ba na ang Diyos mismo ay pinili magpakumbaba para sa atin? Sa panahon ngayon kung saan uso yung pagpapakitang gilas, pagpapasikat sa kung ano social media platform, pagpapakita ng kapangyarihan, kayamanan, pag-angat sa buhay, nakaka-inspire po isipin ang pinakamakapangyarihang being sa buong universe ay pinili maging simpleng lingkod. Bakit niya ito ginawa? Dahil lang po sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Sabi po sa Filipos 2:7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Pag tinignan niyo po, pinili daw niyang maging kapantay ng tao. This verse tells us yung humility po ni Jesus. Alam naman po natin, He is God, all-powerful, all-knowing, pero pinili niyang isa-isang tabi ang kanyang karangalan at bumaba sa mundo bilang tao. Na-imagine ko yung conversation sa langit, Ted at siya, no? Parang sabi siguro ng mga anghel, bababa ka? Magiging tao ka? Mapapagod? Dito, wino-worship ka ng milyong-milyong anghel? Sabi rin po sa English, He made Himself nothing. Sabi po ni Paul. Ibig sabihin, hindi niya hinabol yung posisyon niya bilang Diyos. Sana pinanganak siya rito, anak siya ng hari or something. Ngunit pinili niya yung daan ng pagpapakumbaba, pagiging isang servant. Think about it po, no? Si Jesus na pwedeng mag-command ng mga anghel, pwedeng lumikha ng bagong mundo dahil sumablay si Eva at Adan, pwedeng mawala lahat ng problema niya within a snap. Pero pinili po niya to be born in a manger. Namuhay po ng simple, anak ng karpintero, hinugasan pa niya mga paa ng disipulo, namatay po ng most humiliating death sa krus. Bakit po? Anong dahilan? Upang ipadama niya na seryoso siya sa pagpapadama ng malasakit at pagmamahal sa atin. This is the ultimate example po ng humility. Ganito ba po ba tayo? Kaya ba natin piliin na mas mababang posisyon para lang ipadama yung pagmamahal sa tao? I have here si Matcha. Konti illustration lang. Si Matcha yung paboritong aso ni Grace. 3 aso namin. Pero nagkasakit to si Matcha recently eh. And siya, hindi ko ma-imagine maging aso para kay Matcha. As much as I love Matcha, pero hindi ko ma-imagine na, Lord, gawin mo akong aso para may katuwang sa hirap tong si Matcha. Hindi ko ma-imagine na tao magiging aso ako para lang ipadama sa kanya. Now, imagine mo si God. Naging tao. Million times lower po yun kung sa tao bilang aso. Sa pagiging Diyos bilang tao. So, ang tanong ko lang po, ganun ba tayo kaseryoso sa pagpapadama sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad mo? Kaya ba natin maging tulad ni Kristo na magpapakumbaba? I-overlook mo yung offense para makapagpapatawad at i-value mo yung relationship? And as I end, ang tanong ko lang po ngayong araw na to, practice po natin yung humility. Magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng iba. Magsilbi po tayo without expecting anything in return. Pagdasal po natin na yung puso natin sundan si Jesus, ang kanyang ehemplo na isang pusong marunong maglingkod. Sabi sa Filipos 2:7 SIN, sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Ay manalangin, Panginoon, salamat po sa ehemplo ni Jesus. Siya'y nagpakumbaba, pinili niyang maging tao, maging isang alipin dito sa lupa at mamatay ng isang karimar-rimarim na pagkamatay upang matubos kami sa aming mga kasalanan, upang ipadama sa amin na seryoso siya sa pagtubos sa amin. Kaya Panginoon, kami, ang response namin is a act of worship. We should worship Jesus Christ, Lord God, dahil sa kanyang ginawang pagpapakumbaba, kami ngayon ay naligtas. Sa kanyang pagkamatay sa krus, kami nabigyan ng eternal life. Salamat po, Jesus, sa iyong pagpapakumbaba na ehemplo sa amin. In Jesus' name, amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.